Ang pelikula ay itinakda pagkatapos ng matinding digmaan sa Moldova na iniwan ang bansa sa mga guho. Matapos ang isang partikular na malupit na pag-atake, isang sundalong Amerikano na nagngangalang Davis ang nahiwalay sa kanyang koponan. Dahil walang oras para maghintay para sa backup, pumasok siya sa isang gusali ng mag-isa, isinuot ang kanyang hyperspectral imaging goggles. Sa loob, nakita niya ang maraming walang buhay na katawan na tila nagyelo. Sa pagtungo sa mas malalim, nakatagpo siya ng isang misteryoso, translucent, humanoid na aparisyon na hindi nakikita ng mata. Si Davis ay nagpapadala ng lahat ng kanyang nakikita pabalik sa kanyang vase, ngunit bago siya makahingi ng impormasyon, ang aparisyon ay dumaan sa kanyang katawan sa isang napakabilis na bilis na pinatay siya sa lugar. Sa susunod na eksena, ipinakilala tayo sa isang mananaliksik na nagngangalang Mark Klein na nagtatrabaho para sa Defense Advanced Research Projects Agency o DARPA. Siya ay tila nag-imbento ng ilang mga advanced na kagamitan sa labanan kabilang ang hyperspectral imaging goggles at kasalukuyang gumagawa ng isang bagong imbensyon, isang aparato na may kakayahang maghiwa-hiwalay ng bagay gamit ang wave. Ipinakita ni Mark ang pagbabagong ito sa mga matataas na opisyal na humihiling sa kanya na simulan ang pagsubok sa mga tao para sa potensyal na paggamit ng militar. Pagkatapos, si Mark ay ipinatawag sa Moldova upang suriin ang footage na nakunan ng mga salamin na kanyang naimbento. Nang maglaon, dumating siya sa isang kampo ng airbase ng militar ng US sa Moldova, kung saan nakilala niya si General Orland at opisyal ng CIA na si Fran Madison. Dinala nila siya sa Sensitive Compartmented Information Facility at ipinakita sa kanya ang footage na naitala ni Davis bago siya namatay. Pagkatapos suriin ang footage, ipinaalam ni Orland kay Mark na nakatuklas sila ng ilang tao na namatay sa parehong paraan sa nakalipas na 3 linggo. Ayon sa mga ulat sa autopsy, ang mga biktima ay nagpakita ng mga nagyelo na internal organs at corroded na balat. Ipinagpalagay ni Fran na ang mga nakitang ito ay maaaring mga lokal na rebelde na nakasuot ng advanced na camouflage, ngunit nananatiling may pag-aalinlangan si Mark. Upang makakuha ng mas malinaw na mga larawan ng mga anomalyang ito at makilala ang mga ito, pinahihintulutan ni Orland sina Mark at Fran na samahan ang isang pangkat ng mga operator ng Delta Force sa field. Upang makakuha ng mas magandang larawan ng mga aparisyon, inilagay ni Mark ang kanyang pinahusay na hyperspectral camera sa isa sa mga truck ng militar. Noong una, hindi natutuwa ang mga sundalo sa pagpapalit ng machine gun ng camera, ngunit ang dating kaibigan ni Mark, na si Kapitan Cabrera ay pinagalitan ang kanyang koponan at ikinwento na si Mark ang henyo sa likod ng lahat ng kanilang advanced na armas. Nang maglaon, kinausap ng kapitan ang kanyang mga tropa tungkol sa kanilang misyon. Papasok sila sa ika-5 palapag na abandonadong gusali upang hanapin ang kanilang koponan sa Utah na nawala noong nakaraang araw. Binalaan din sila ni Cabrera na ang lugar ay kontrolado ng mga rebelde, kaya dapat silang maghanda para sa labanan. Bukod pa rito, inutusan niya ang koponan na i-neutralize ang anumang mga anomalya na makikita nila doon. Pagkatapos ng tagubilin, sumakay ang puwersa ng Delta sa kanilang mga truck. Pagdating sa lokasyon, nananatili sa truck sina Mark, Fran, at Kapitan Cabrera upang subaybayan ang mga camera feed ng mga helmet ng mga sundalo habang ang iba ay maingat na pumasok. Pagdating sa loob, natuklasan nilang patay na ang mga miyembro ng Utah team kasama ang mga rebelde. Pagdating sa ika-4 na palapag, naramdaman ni Mark ang paggalaw at ginabayan niya ang mga sundalo sa direksyong iyon. Habang papalapit sila, nadatnan nila ang isang nakabaligtad na bathtub, kung saan nakita nila si Sergeant Comstock mula sa koponan ng Utah na nabubuhay pa. Iniulat ni Comstock na ang kanyang mga kapwa sundalo ay namatay at ang kanilang mga katawan ay nasa ika-5 palapag. Kasunod nito, pumunta ang mga sundalo upang imbestigahan ang ika-5 palapag, kung saan nakita ng isa sa kanila ang parehong aparisyon. Ito ay nagudyok sa kanya na magpaputok, ngunit ang aparisyon ay nananatiling hindi naapektuhan at nag-counterattack na pinatay ang sundalo. Inalerto ni Kapitan Cabrera ang iba pang pangkat na maingat na nagpapatuloy sa lugar upang matugunan ang parehong kapalaran sa kamay ng aparisyon. Nasaksihan ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga sundalo, hinimok ni Mark si Fran na mag-utos ng agarang pagpapahinto ng misyon. Nag-alinlangan si Fran, sinabing hindi sila makakabalik ng walang dala. Bilang tugon, sinabi ni Mark na maaari niyang garantiyahan na babalik sila ng walang dala. Matapos ang pagkamatay ng ilan pang mga sundalo, sa wakas ay inutusan ni Cabrera ang koponan na umatras at gumamit ang mga sundalo ng mga lubid upang lumabas sa bintana.
Samantala, sumakay si Mark sa sasakyan at itinutok ang kanyang kamera patungo sa bintana kung saan inaatake ang mga sundalo. Sa sandaling ito, nakunan niya ang isang malinaw na imahe ng aparisyon na nagtataglay ng anyo ng tao at may mukha ding parang tao. Nang may hatid ni Mark ang impormasyong ito sa kapitan, agad na lumabas si Cabrera sa sasakyan at nagpaputok ng rocket launcher patungo sa aparisyon. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa entity. Sa halip, gumanti ito at pinatay ang kapitan. Ang aparisyon pagkatapos ay nagpapatuloy upang alisin ang mga sundalo na lumalabas sa gusali ng isa-isa. Sa kabutihang palad, ang ilan sa kanila, kabilang si Sergeant Comstock, kahit papaano ay nakapasok sa truck at nagmaneho palayo. Sa kanilang pagbabalik, tinanong ni Mark si Comstock tungkol sa kanyang nasaksihan. Ipinaliwanag ng huli na may nakita siya na parang nagyelo na kumot na dumaan sa mga miyembro ng kanyang koponan at kumitil ng kanilang buhay. Ngunit bago pa niya maihayag ang karagdagang impormasyon, ang kanilang truck ay tumama sa ilang mga landmine na naging dahilan upang ito ay tumaob. Tumama ang ulo ni Comstock sa aksidenteng ito at sa kasamaang palad ay namatay. Ang bawat isa ay nagtutulungan sa isa't isa na lumabas ng sasakyan, habang si Mark ay nakatutok sa pagkuha ng kanyang hyperspectral camera. Ang grupo pagkatapos ay nagmamadali patungo sa isang abandonadong bodega. Sa wakas, napagpasyahan nila na ang mga umaatake ay hindi mga rebelde, dahil ang mga entidad na iyon ay maaaring dumaan sa mga pader at hindi maaaring patayin ng kanilang mga armas. Ngayon na ang karamihan sa mga helmet cam ng mga sundalo ay nawasak, ginamit ni Mark ang kanyang malaking camera upang tumutok sa mga lansangan sa labas ng bodega. Sa pamamagitan nito, nakikita nila ang ilang mga entity na gumagala. Nalaman din nila na ang mga aparisyon na ito ay hindi makakadaan sa mga pulbos ng bakal, ibig sabihin ang mga pulbos ng bakal ay nagsisilbing proteksyon nila bilang hadlang. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng ilang ingay na nagpapaalala sa kanila. Sa paniniwalang hindi sila nag-iisa sa bodega, sinuri ng mga sundalo ang buong lugar para lamang matuklasan ang isang pares ng inosenteng magkapatid, sina Sari at Bogdan na nagtatago sa isang silid. Kahit na hindi sila nagsasalita ng Ingles, si Fran ay maaaring makipag-usap sa kanila sa kanilang wika. Sa kanilang pag-uusap, nalaman nilang sila lang ang naririto sa bodega. Ipinaliwanag ni Sari na ang kanilang ama ang nagkalat ng mga bakal upang protektahan sila bago siya pinatay. Naniniwala rin siya na ang mga entity ay mga nawawalang kaluluwang nakulong sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nagtanong si Mark kung nasaan ang kanilang ama, at dinala sila ni Sari sa isa pang silid kung saan itinago niya ang walang buhay na katawan mula sa kanyang nakababatang kapatid. Sa pag-inspeksyon sa katawan, natuklasan ni Mark ang isang ceramic locket na naglalaman ng isang lihim na mapa ng Moserev, isang distrito malapit sa ilog. Ipinapahiwatig ng batang babae na ito ang lugar kung saan unang lumitaw ang mga entity. Samantala, ang natitirang mga sundalo ay nakikipag-ugnayan sa airbase at nag-aayos ng isang tagpuan, isang plaza na matatagpuan kalahating milya ang layo. Gayunpaman, nag-aalinlangan sila kung magagawa nila ito dahil wala silang proteksyon sa daan. Sa sandaling iyon, napansin nila ang maraming crates na puno ng mga pulbos na bakal sa loob ng bodega. Pagkatapos ay ginagamit nila ang mga pulbos na ito upang i-convert ang kanilang mga granada sa mga improvised explosive device na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong lumaban sa mga entity. Bilang karagdagan, binago ni Mark ang hyperspectral camera sa isang malaking searchlight na nagbibigay daan sa grupo na makita ang mga aparisyon ng hindi nangangailangan ng salamin. Nagpapadala rin siya ng mga tagubilin sa vase na humihiling sa kanila na gumawa ng isa pang mas malaking searchlight. Sa gitna ng kanilang paghahanda, may narinig silang ingay mula sa labas. Ginagamit ni Mark ang kanyang bagong searchlight upang tingnan ang bintana para lamang matuklasan na ang mga aparisyon ay nakahanap ng paraan upang makatawid sa hadlang. Naramdaman ang pagkaapurahan ng sitwasyon, isinasagawa ng team ang agarang paglikas at lumabas sa bodega sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Habang hinahabol sila ng mga aparisyon, itinuon ni Mark ang searchlight patungo sa kanila na nagbibigay daan upang makita silang lahat. Pagkatapos ay ginagamit ng mga sundalo ang kanilang binagong mga bala at granada na puno ng mga bakal upang pabagalin ang mga entity. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikibaka, ang grupo sa huli ay nakarating sa lugar ng tagpuan. Gayunpaman, hindi pa dumarating ang rescue team na nagudyok sa kanila na magtago sa isang inabandonang bus. Mas masahol pa sa kanilang swerte, ang searchlight ni Mark ay huminto rin sa paggana
na naging sanhi ng kanilang kahinaan sa mga potensyal na pag-atake. Hindi nagtagal, dumating ang mga rescue tank sa pinangyarihan na nilagyan ng malaking searchlight na nakakabit sa tuktok nito. Nang ma-activate ito, maraming entity ang makikita sa mga nakapalibot sa gusali. Ang mga tangke ay nagpaputok sa mga aparisyon na ito, habang ang mga sundalo sa bus ay nagmamadali upang maabot ang kaligtasan ng mga tangke. Gayunpaman, ang mga aparisyon ay nananatiling hindi apektado ng kanilang mga sandata at sinimulang patayin ang mga sundalo ng paisa-isa. Sinisira pa nila ang tangke na may searchlight na iniiwan ang mga sundalo na walang makita. Sa panahon ng kaguluhang ito, tumakbo si Bogdan sa isang bukas na lugar upang kunin ang ceramic locket ng kanyang ama. Nang makita ito, si Sari ay nagmamadaling tumulong sa kanya, ngunit bago niya ito maabot, isang aparisyon ang dumaan sa maliit na bata na humantong sa kanyang hindi napapanahong pagkamatay. Ang mga entity ay nagtitipon sa gitna ng lugar upang patayin ang grupo. Para sa isang sandali, tila ang lahat ng pag-asa ay nawala. Ngunit sa kabutihang palad isang rescue helicopter ang dumating sa tamang oras. Nang makitang ang mga aparisyon ay napipigilan ang daloy ng hangin mula sa propeller, binasag ni Mark ang mga pulbos na bakal sa lupa. Itinutulak ng hangin ang mga palaman ng bakal patungo sa mga aparisyon na nagpapalayo sa kanila. Ito ay nagbibigay sa kanila ng sapat na oras upang makasakay sa helicopter at lumipad. Sa sandaling ligtas na sa himpapawid, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Orland na nalampasan na ng mga aparisyon ang kanilang airbase. Dahil dito, inilipat sila sa isang sibilyang bunker sa ilalim ng kontrol ng kaalyadong militar ng Moldovan. Sa kanilang pagdating, si Sari ay tinignan ng isang doktor dahil sa pinsala sa balikat na natamo niya sa kanilang pagtakas. Makalipas ang ilang sandali, dumating din si Orland sa bunker na may dalang ilang mga nakaligtas na sundalo at mga gamit. Nagtatanong ang Major Sessions tungkol sa kanilang susunod na pagkilos, ngunit inamin ni Orland na kulang sila sa malinaw na plano. Ang mga sundalo pagkatapos ay nagsimulang makisali sa mga talakayan at pagtatalo, habang si Mark ay nakaupo ng mag-isa, sinusubukang pagsamasamahin ang palaisipan sa kanyang isipan. Di nagtagal, pinutol sila ni Mark, iginiit na alam niya kung ano ang mga multo. Inaangkin niya na ang mga aparisyon na ito ay gawa ng tao na mga entidad at binubuo ng Bose-Einstein condensate na nagpapaliwanag ng kanilang kakayahang tumagos sa mga pader, mag-freeze ng mga tao hanggang sa mamatay, at ang kawalan ng kakayahang dumaan sa mga pulbos na bakal at ceramic na materyales. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila mapasok ang ceramic bathtub kung saan nagtago si Comstock. Ayon sa kanya, ang nuclear power plant ay eksaktong lugar na nagbibigay ng enerhiya para sa mga aparisyon. Naniniwala din siya na ang plasmic discharge ay maaaring makapunit sa condensate. Pagkatapos nito, si Mark at ang iba pang mga sundalo ay sama-samang nagsimulang maghanap ng anumang bagay na magagamit nila sa paggawa ng mga espesyal na armas. Ginawang arsenal ni Mark ang bunker na ito at gumawa ng 100 plasmic discharge na baril. Kabilang sa mga gamit na dinala nila mula sa base, mayroon ding robot na ginagamit nila sa paglalagay ng bagong searchlight. Pinatibay ng mga bagong sandata na ito, ang mga sundalo ay nanumpa na papasabugin ang planta ng kuryente at tatapusin ang malaking banta na ito. Kinabukasan, umalis sila sa Masarev papunta sa power plant sakay ng kanilang mga helicopter. Pagdating nila doon, ang unang grupo ng mga sundalo ay bumaba mula sa helicopter at naghahanda para sa pag-atake. Ina-activate nila ang robot gamit ang searchlight at sinet up ang kanilang bagong likhang armas. Nang makaharap ang isang paparating na entity, nagpaputok sila at matagumpay na napatay ito. Bilang pagkumpirma sa bisa ng kanilang sandata, bumaba rin ang mga natitirang sundalo upang maghanda sa nalalapit na labanan. Habang ang mga sundalo ay sumasalakay sa bubong ng planta ng kuryente, sina Mark, Fran, at 2 pang sundalo ay nakipagsapalaran sa gusali. Sa loob, sa lalong madaling panahon sila ay inatake ng isang aparisyon na nagiging sanhi ng kanilang paghihiwalay. Ang mga sundalo ay nagpasyang harapin ang entity, habang sina Mark at Fran ay pumunta sa isang laboratorio. Makalipas ang ilang sandali, ang 2 ay tumawid sa isang bakal na pinto at pagpasok nila, pumasok sila sa pangunahing lab. Doon, natuklasan nila na ang mga nakaraang siyentipiko ay nag-scan ng mga tao sa antas ng molecular at gumagamit ng advanced na 3D printing upang kopyahin ang mga ito sa condensate form. Habang mas lumalalim ang kanilang pagsisiyasat, nakita nila ang ilang mga aparisyon na nakakulong sa magkahiwalay na mga selula.
Ang isang bahagi ng mga sel na ito ay nasira, na nagpapahiwatig na ang isang aksidente ay nagdulot ng isang grupo ng mga entity upang makatakas at hindi sila mapigilan ng mga siyentipiko. Hindi nagtagal, nalaman ni Mark at Fran ang emergency shutdown procedure at sinimulang gawin ito. Samantala, sa rooftop, natuklasan ng mga sundalo na ang ilang mga aparisyon ay nagtataglay ng kakayahang muling buuin ang kanilang mga katawan. Dahil dito, ilang sundalo ang nabiktima ng mga multo na ito, ngunit patuloy na lumalaban ang grupo. Sa loob, nalaman ni Fran na kailangan nilang alisin ang lahat ng mga port, na sa huli ay mapuputol ang supply ng enerhiya. Ang isang matinding labanan sa itaas ay nag-aalerto sa mga nakalock na aparisyon, na nag-uudyok sa kanila na kumawala sa kanilang mga selda. Habang isinasagawa ni Mark ang pamamaraan ng pagsasara, binabaril ni Fran ang mga aparisyon na namamahala upang makalaya. Sa bubong, near-recharge ng Major Sessions ang isang malaking plasmic discharge gun at nang tapos na ito, hinila niya ang gatilyo. Ang pag-urong nito ay nagpatalbog sa sundalo at lumikha ng isang malaking pagsabog. Bilang kinahinatnan, ang lahat ng mga glass cell sa lab ay nabasag at ang mga aparisyon ay lumabas. Ilang sandali lang bago sila makaatake, nagawang tanggalin ni Mark ang lahat ng mga ports, pinahinto ang mga specters na kalaunan ay naglaho. Kasunod nito, narinig ni Mark at Fran ang isang tunog na nagmumula sa isang silid. Sa pagsusuri nito, nabigla silang matuklasan ang mga totoong utak ng tao at mga peripheral nervous system na nakakabit sa isang sentral na makina na nagpapanatili ng buhay sa mga aparisyon. Sa paniniwalang anuman ang antas ng malay na natitira dito ay nakakaramdam ng matinding sakit, tinanggal ni Mark ang mga labi ng tao mula sa makina, sa wakas ay hinayaan silang mamatay ng payapa. Ngayong wala na ang mga aparisyon, ang US at ang kanilang mga kaalyado sa Moldovan ay nagpapatuloy sa kanilang pagsisikap na mabawi ang kontrol sa lungsod mula sa mga rebelde. Ang pangkat ng pagkuha ng Department of Defense ay ipinadala pabalik sa pasilidad ng planta ng kuryente kasama ng mga operator ng Delta Force upang i-dismantle ang makinarya. Nagtatapos ang pelikula nang magpaalam si Mark kina Sari at Fran bago bumalik sa kanyang tahanan sa Virginia. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!